Welcome po ulit dito sa aking YouTube channel, The Home Biz Edit nga po pala guys. For today's video, ituturo ko sa inyo yung pinaka mabilis na paraan paano tayo makakapag-fill out ng tax treaty form or US tax form dito sa ating YouTube account or sa Google AdSense natin. And guys, kapag hindi tayo nakapagpasa ng bagong form or hindi tayo nag-update ng ating US tax form, katulad nung nakikita nyo sa screen, ako po ay magkakaroon ng tax deduction ng 24%. Pero base sa na-receive ko na email, up to 30% po yung pwedeng ikaltas ni YouTube sa overall revenue earnings natin. So malaking kabawasan po yan, lalong-lalo na kung tayo ay bago pa lang at konti naman yung views natin dito sa YouTube, hindi naman tayo nagme-million views. Sayang din, di ba, yung 30%. Imagine kung sumasahod ka ng, sabihin natin, ng 30,000 per month dito kay YouTube. So, i-deduct dyan guys yung 30%. That's around almost 10,000 pesos din, di ba? So, sayang yan. Malaking pera na din yan. So, ngayon, tuturo ko sa inyo paano nga ba tayo makakapag-pasa ng bagong form na ito. So, napakadali lang guys, no? Pwede nyo i-check ang inyong Google AdSense Gmail account or yung inyong dedicated Gmail account na nakalink dito sa inyong YouTube channel. And then, pwede rin naman kayo mag-login via browser or any browser naman. Pero I highly suggest Google Chrome browser yung gamitin nyo para mabilis na kayo makapag-login sa Gmail account nyo. So, tara, punta muna tayo dito sa ating Chrome or sa ating Google browser. Actually guys, nakapag-fill out na ako kanina. Tapos na nga siya. So, papakita ko lang din sa inyo. Pero gusto ko lang din talagang i-share sa inyo to. Ayan, na-approve na ako nung kanina lang. Nung November 9 ngayon, di ba? So, ma-expired siya, guys, ng December 2027. So, ano lang naman to, isang beses nyo lang ulit itong gagawin after 3 years na ulit kayo magpapasa ng panibagong tax treaty form or US tax form dito sa YouTube. So, tagain nyo na lang. So, ang gawin nyo, guys, is punta kayo sa inyong Google Chrome, isearch nyo yung google.com/adsense/new login. So, ayan, guys. And then, kapag okay na, syempre, ang palagi nyong gagawin kung kayo is naka-mobile phone or naka-mobile device kayo, palagi nyo i-check yung desktop site para makita nyo yung mga other tabs or tools dito. And then next nyan guys, ganito yung unang makikita nyo, meron pong action required. So, eto nga po yung updated status ng ating account na kailangan natin siyang i-update. Ito, so acquired action ang kailangan. So, kailangan natin guys, click nyo to, go to payments. Mare-redirect na kayo nyan sa third or sa next page natin. And then makikita nyo ulit to, your tax form expired on 31st of December 2024. So, hanggang December na lang po. Alam ko, in general to, sa lahat po ng YouTuber or sumasahod dito kay YouTube. So, kailangan nyo guys mag-update na ng tax form nyo. So, i-click nyo lang guys yung susunod dito. Eto, may makikita kayo guys dito sa may gilid. Yung kulay red na yan. Submit new form. Huwag po yung sa Singapore May dalawa kasi yan. Pwedeng sa Singapore kung nasa Singapore kayo. Pwede po sa sa ibang bansa. Yung different kasi yan, country. So, eto yung sa atin. Submit new form. And then next niyan guys, eto. Ayan, ito yung makikita nyo, yung United States at details natin dito. So, again, wag etong Singapore yung pipiliin nyo. Dito lang kayo mag-focus sa may United States. So, dito guys, nagsubmit ako nung April 19, 2021, 22, 23, 24. So, every 3 years nga siya guys nire-renew. Ibig sabihin, magti 3 years na tayo kay YouTube. And we are so grateful, di ba, na nakarating tayo dito sa milestone natin. Kahit newbie lang tayo sa pagiging YouTuber. Ayan, nakaabot tayo ng 130,000 subscriber and sana dumagdag dahil ikaw is magsusubscribe at mag-click ng bell icon dyan sa may ibaba. And then, ganun din, every end of the year siya na-expired, December 31. So,
kailangan natin to guys i-fill out. So, ang next steps niyan guys, ayan, kiklik nyo lang itong submit new form. Then, kiklik nyo lang tong start new form. Ayan, ito yung magpa-pop up na dyan. And then, click next nyo lang. And then, actually, nung pinurso ko ito, wala pang 10 minutes. Tapos ko na siya. Pero base dito, before you start, plan on taking 15 to 20 minutes. 'Di ba? Pero siguro ganun katagal ito if i-submit kapag talagang babasahin nyo pa yung mga form. Pero base naman din sa mga napanood natin ng related video is madali lang siya. Ang gawin nyo, click start form. Kiklik nyo lang iyan. And then next naman is i-confirm lang na kayo po talaga yung may-ari nung Google AdSense account nyo or email nyo na nakalink dito sa inyong YouTube channel. So ako guys, naka fingerprint verification. So, hindi na ako mag-i-input dyan ng password. So, next natin, ito yung unang step. Siyempre, United States Tax Info. Ang palagi natin guys pipiliin dito is individual. Ayan, not individual entity. So, individual lang palagi pipiliin nyo. Then next, are you citizens or resident of the United States? Siyempre, hindi naman tayo Amerikano. So, no po tayo dyan. Okay, kulay lang. Ayan. Next naman, guys, is select W-8 tax form type. Again, kung familiar naman kayo sa W-8 BEN form, ayan po yung pipiliin nyo. And then, kapag na-click nyo na yan, click nyo na yung next start WEN form. So, nandito yung mga other details na kailangan nating ilagay. So, una-una, yung ating full name. Pag sinabing full name, isama niyo po yung inyong middle name. And then sa country, syempre, alam niyo naman, Philippines yan, yung ilalagay niyo dito. Sa country or region of citizenship. Dito naman sa foreign TIN or tax identification number, yung pong ating tax number na nakukuha sa BIR. So, kailangan nyo yan ditong ilagay, pero optional lang po ito. Pero kung meron kayo, ilagay nyo para at least, di ba, if ever, kung kailangan mag-send tayo ng mga additional or support documents, masasend natin kay YouTube. So, click natin yung next. Then, again, Philippines nga yung pipiliin nyo dyan. And then, sa sample, ito yung TIN number nyo, yung 9 digits na lang. Huwag nyo na isama yung 3 0. And then, syempre, self-explanatory na lang to. Lagyan nyo yung inyong street address, purok, sitio, o barangay. Tapos sa town, ito naman yung, tawag dito, town or city. Diba? Postal code, so alam nyo naman yan. Province, kung saan province kayo. And then, i-click nyo lang tong postal address is the same as permanent address, kung ano yung nasa ID nyo. Then, next naman guys, dito na tayo sa tax treaty. So, unang-unang pipill out nyo dito, guys, is, are you claiming a reduced rate of withholding under a tax treaty? The answer is yes. Mag-claim tayo ng ating tax treaty na hindi tayo kailangan bawasan ng 30%. So, yun yung sinasabi ko kanina. Malaking kabawasan din po itong porsyento na to na revenue na ikukuhain ng US dito sa ating sahod. So, ayan. So, ang pipiliin nyo, yes. And then, country, syempre, Philippines. So, next page na tayo. Mabilis lang yan. Next, guys, ito, yung tatlo. Other copyright royalties, services or other businesses income, motion pictures, and TV royalties. Kailangan natin to, guys, i-fill out. So, na-fill out ko na to kanina. Yung other copyright royalties, Article 13 and Paragraph 2A. Pipiliin nyo guys yung 15% reduce. And then, i-click nyo lang to. Ayan. And then, next naman, service or other businesses income. Article 8 and Paragraph 1 yung pipiliin nyo. And then, next is zero reduced treaty. And then, i-click nyo lang ulit itong box or i-check nyo. Then, yung pinakahuli, guys, yung motion pictures and TV royalties, Article 13, Paragraph 2A. So, same lang din yan sa taas. So, 15% yung pipiliin nyo. Then, ganun din sa may reason. So,
i-check nyo and then click next. Kapag na-click nyo na yan, makikita nyo dito yung mga pinil out nyo dito sa tax treaty. Pwede nyo i-edit kung may mali kayo na sagot. Click edit nyo lang yan. And then next is activities and services performed in the US. So, hindi naman tayo taga-US at hindi naman tayo na nagpe-perform ng mga any services like itong content creation. So, the answer will be no. And kiklik nyo lang po yung box or i-check lang yung box. Then, click next ulit. Then, nandito naman tayo sa tax reporting. Diba? Ito yung form na ipapadala sa bahay nyo or pwede paperless. So, ano lang, via electronic notification. So, ito yung suggested, no? Go paperless. And then, accept nyo lang yung term na paperless yung inyong pinili. Then, click next. Diba? So, dito makikita nyo na po yung mga documents preview na pwede nyo makita or pwede nyo i-download. So, downloadable itong form na to para at least may kopya kayo or may hard copy kayo. And then, kapag okay na, click the box or check the box. Then, click next. So, nandito na tayo sa certify and sign. So, kailangan natin pirmahan yung ating mga in-input na mga details or mga sensitive information dito sa ating tax treaty. So, basahin nyo na lang to. And then, wag nyo nang i-check itong, wag nyo na itong i-check yung unchanged status affidavit. Ang i-check nyo lang ito, guys. Ayan, yung under penalties and perjury. I declare that. Ayan. So, ito lang yung i-check nyo. So, wag na po itong unchanged status affidavit. And then, next, syempre, ayan, I am the beneficial owner name in the tax. So, i-choose nyo lang or pipiliin nyo lang yes. And then, makikita nyo guys dito, ito po yung tinatawag na electronic signature, yung inyong full legal name. Again, kompleto, yung first name, middle name, last name, and then kung meron kayong suffix, i-include nyo na din. And then, click submit. Kapag po okay na, makikita nyo na yan, successful na po ang pag-submit ng inyong US tax info or US tax treaty. Yun, so na-claim natin yung 15%, 0% naman sa other services, other copyright. So, ayan. So, yun. So, congratulations at tayo is na-approve. And then, kung gusto nyo ma-verify kung kayo ay totoong approved na, punta lang kayo guys sa inyong Gmail. And then, makikita nyo naman dito yan kung ano yung email. Ayan. So, dito. Your tax information has been approved. So, yun lang guys. Maraming salamat. Medyo humaba lang ng konti. So, minadali ko pa yan guys ha. Pero kung kayo talaga mag-fill out, pwedeng tumagal. Pero sana guys na nakuha nyo. And kung medyo nalito kayo, i-backward nyo na lang yung video natin. Maraming salamat. Don't forget to subscribe. And magpatuloy lang tayo sa pag-upload ng mga informative video katulad nito. See you again next time. Bye-bye!